So magandang ano mga kapigmate, pahapon. So kasi alauna na, mag-alauna na. So mga kapigmate, may isa tayong subscriber na napanood niya isang vlog natin na about dun sa inahin na may infection. So ito, ang tinatanong niya kung bakit pa raw nagkaka-infection ang inahin kung sa unang araw pa lang daw ay nakapag-inject na ng antibiotic. So mga kapigmate, para sa akin na merong baboy, merong inahin na isang inject lang ay okay na, so hindi na nagkaka-infection. So marami naman sa inahin mga kapigmate na hindi sapat ang isang inject, sabihin natin isang dosage. So kalimitang ginagamit sa antibiotic mga kapigmate ay 10 kg na body weight ng baboy. So merong mga antibiotic na isang dose yung binibigay nila, so kagaya ng pen strip. So 1 dose noon, ang pagkakalam ko 10 ml lang yon. So doon sa 10 ml naman na yun mga kapigmate, minsan yung pen strip kasi yung ginagamit ko noon. Sa 10 ml naman mga kapigmate na yun, so nadadala na yung mga infection sa mga bagong inahin. So nawawala na. Pero meron din naman mga kapigmate na bago sila bago ako magwalay, simula ng anak siya, nakakatatlong inject ako ng antibiotic. So tamang dosage ng sa baboy. So sabihin natin na yung sa pen strip 1 dose lang talaga na 10 ml yon. May 10 ml, may 2 ml, may 20 ml ako nakikita doon na pen strip. So para sila pen strip pero may 10 ml talaga doon at may 20 ml. So hindi ko alam yung saktong dosage noon, pero isang distilled water yon saka isang powder na mimix mo. So mayroon talaga ako na doon napansin, may 20 ml at tas mayroong 10 ml lang. So sa ngayon naman ang antibiotic na ginagamit ko mga kapigmate ay ito. So ang ginagamit nating antibiotic ay ito. So ayan, kita nyo. So ayan, Tenalin LA. So ito Tenalin LA. So ang dosage ko naman na ginagamit dito, ang ginagamit kong dosage dito ay 1 ml per 10 kilo body weight ng baboy. So sabihin natin ito. So tansyahan na lang. So dito sa baboy na to, tansya ko dito 170. So 170 kilo na inahin natin. So ang ini-inject ko dito ay 17 ml mga kapigmate. So ito, na pag-inject na ako bago manganak mga kapigmate ha. So share ko lang sa inyo kasi yung isa nating kapigmate sabi niya, bakit daw nagkaka-infection pa nag-inject naman ng antibiotic ng unang araw. So ito mga kapigmate, so bale 2 days ngayon ng mga piglet. Yan, 2 days yan. Yan, so masasarap ang tulog nila mga kapigmate. Pero so may infection pa po yung inahin natin mga kapigmate. So ayan. So ayan oh. Yan, nilalangaw pa, 'di ba? So sa ganyan nilalangaw mga kapigmate, huwag niyo hayaang ilangawin yung sugat na 'yon. So mga kapigmate, napag-inject po tayo diyan ng ng antibiotic. Pero may infection pa rin siya, 'di ba? So sa ganyan mga kapigmate, ang payo ng mga technician na mga nakausap ko, pagka-inject mo ng umaga ay ng pagkatapos manganak, kinabukasan follow up. So ako mga kapigmate, hindi po ako nagpa-follow up kinabukasan. Hindi talaga. So hindi talaga ako, itong ginagamit ko pang spray doon sa ari niya para hindi lang langawin. Convinex. So hindi po talaga ako nag-i-inject mga kapigmate kasi pag ganyan, hinihintay ko 4 to 5 days kung magkaka-infection pa. So pag 4 to 5 days at wala na yung infection na yan, so hindi na ako nag-i-inject. Pero yung nag-inject ako kahapon, tapos ngayon na-injectan ko, so hindi ko po ginagawa yon. So hindi po ako technician. So ginagamitan ko lang, ginagawa ko lang po yon pag kailangan. So naghihintay po ako ng 4 to 5 days. Kahit may alam kong infection pa yung inahin, saka ko po ini-injectan ulit. So yon. So yung pag ang inahin nyo may infection pa mga kapigmate, so mapapansin nyo dyan na may nagtatayong piglet. So dito naman sa atin, sa awa ng Diyos, ay wala naman po nagtatae. So masasarap ang tulog nila. So may pigs na tayo nakalagay dyan. May tubig. So kaya lang nilulublob nila. So mamaya papalitan na naman natin. So 2 days old ng ating piglet. So 7 heads lang sila. So 7 heads lang sila mga kapigmate.
Yan. So 2 days nila. So sa nagtatae, wala po tayong nagtataing piglet. So sa dumi, meron ng dumi sila. So kaya lang nawala na. So nahuhulog sa baba kasi matitigas yung dumi nila. So walang malambot. So yon. So yan yung ano natin, yung 2 days old piglet. So hindi pa natin sila napuputulan ng ngipin, buntot, at wala pa tayong inject na ayon sa kanila. So ano pa lang, naghihintay pa tayo ng isa pang araw. Tapos magpuputol na tayo ng buntot, tapos magpuputol na rin tayo ng ngipin at inject ng iron. Sa inahin naman, so inahin lang po ang pinupukusan ko ngayon mga kapigmate. So yung inahin natin, may infection pa siya, pero hindi ko pa ulit binibigyan ng gamot. So sa mga dede niya mga pigmate always check yung dede ng inahin kung tumitigas ba. So yung dede ng inahin natin ay hindi. So ang ano natin dito, pagkatapos pagkatapos mga anak mga kapigmate, ang ginawa ko sa inahin nito mga kapigmate, sinusubukan ko yung unang araw na simula ng mga anak siya, hindi tayo nagpakain sa kanya hindi tayo nagpakain sa kanya ng 12 oras na so walang kain siya. So sa resulta maganda. So hindi naman siya nawawalan ng gatas, pero hindi yung sobrang lakas yung gatas niya. Kasi kung sobrang gatas niya mga kapigmate, mga biik pong yan ay siyempre baka may ibang mangyari. Pero susubukan pa rin natin yan doon sa dalawang inahin na magpakain tayo sa unang araw. Pero itong inahin na to, hindi po tayo nagpapakain sa unang araw sa inahin. Tapos pangalawang araw lang tayo nagpakain. Yan. Simulan ko itong pakain niya ay kanina lang. Tapos nung pinakain ko siya kanina, medyo sobrang lakas niya kumain, tapos parang nanghihingi pa, pero hindi ko na binigyan mga kapigmate. Basta nakikita ko yung piglet, okay. So sa ako kasi mga kapigmate, pag dito sa pag-aalaga ng baboy, titingnan ko mga piglet kung malulusog, malalakas, yung masisigla sila. So masasabi kong okay pa yung inahin, walang problema. Pero pag ang biik may nagtae, may nanghina, may diferensya yung biik, so ang tinitingnan ko agad mga kapigmate, inahin. So inahin na, tandaan nyo yan, inahin po ang inaalagaan pag bagong anak, hindi po yung biik. So tip lang sa inyo mga pigmate, yung mahilig mag-focus sa mga piglet, pag nanganak yung inahin, so focus na doon sa piglet, lahat ng kailangan ng piglet binibigay niya, pero yung kailangan ng inahin, so hindi binibigay. So nangyayari mga pigmate, andyan yung mga biik na mga nagtatae, hindi makalakad ng ayos, napipilayan. Kasi mga kapigmate, tandaan nyo hindi po kayo ang magpapalaki, hindi po kayo ang sabihin natin na hindi tayo ang magpapalaki sa mga bikong mag-aalaga, yung inahin po. Kaya ang kailangan lang po natin mga pigmate, alagaan natin yung inahin para lumaking sabihin natin na mabilis lumaki yung mga piglet at wala tayong maging problema. So yun lang mga kapigmate. So yan So yan, sa ganyan naman mga kapigmate, pag pinipisil kong dede, walang lumalabas. Sa akin para yung gano'n, pag pinipisil yung dede, pag walang lumalabas, para sa akin normal lang yun. Pero pag dumedede naman yung mga piglet, kung mapapansin nyo, okay naman. So walang problema yun mga kapigmate Hindi basehan yung pagsirit ng nipple ng baboy na masasabi mong malakas yung dede. Para sa akin, doon ako tinitingnan ko lang yung pag sobrang gatas ng inahin. So pag sumisirit talaga mga pigmate, sobrang gatas ng inahin na yun. So yan, nandyan yung nagtatay mga piglet mga kapigmate So tandaan nyo, prevention is better than cure. Kaya kung saan lang yung tama, doon lang tayo mga pigmate. Huwag tayo sabi natin na mas okay pang bitinin natin yung inahin natin kasi kaysa bigyan natin ng napakaraming pagkain na ikadadami ng gatas nila. So hindi natin kailangan ng inahin na sobrang lakas ng gatas sa loob ng 3 days mga kapigmate. 3 days lang naman. After 4 days to 5 days, diyan na kayo magsisimula magpakain ng unlimited hanggat gusto ng inahin. So kayo na lang mapagsabi niyan mga kapigmate kung tama na ba yon, or sige pa, kasi malata nyo naman pag iniwan na ng inahin nyo yung kainan niya na may pagkain, ibig sabihin sobra na yung pakain nyo, hindi niya na kayang ubusin yon. So mayroong rin yon, may
pwede rin pati inahin mga kapigmate, lumambutan tayo o magtayo yung inahin. So kaya ang ano nyo lang, tansyahan lang, yung tama lang ng dami. So yun lang muna ang vlog natin dito ng mga kapigmate. Ayan. So day 2 to ha, day 2 ng ating mga piglet to. So ayan.